Magluluto tayo ng alimasag. Ang pagkakaiba ng yung malalaki alimango yon. Ito alimasag to. Babae to. Ito yung babae, yung ganyan, no? Parang heart siya dito kasi yung lalaki pa tusok lang dito. Lalagyan to ng goma talaga. Kasi pag hindi mo ito nilagyan, inangahaga to. Nung malilit pa kami, pupunta kami sa dagat. Nanguhuli kami nito pa kamay lang. Pag nakagat ako, naku, ang sakit. Hugasan po natin, bubungkalin natin yung kanyang tiyan. May talukap dito sa may tiyan. Hugasan po natin yung ano. Bubungkalin natin yung shell niya. Tama. Ano ang purpose kahit bubungkalin natin? Para po mamaya, yung sabaw na yung gata po ay pumasok po doon sa nakita niyo po yan, binabakbak ko yung likod niya. Yan. Yan, babakbakin po natin. Yan, tingnan niyo po, oh. Papasok doon yung gata. At isa po sa palatandaan na sariwa pa po ang alimasag ay yung kanyang mga paa. Ito, mga paa na to, oh, hindi pa po, wala, ibig sabihin, wala pa hong paang natatanggal ang alimasag. Kasi pag matagal na ho yan, natatanggal yan. Tsaka, mabigat ang bago pong ano. Okay? So, ito pong nyug, mas maganda po na mainit sana ang ilagay natin. Ano, kung may mainit po kayong tubig, ilagay nyo po yung mainit na tubig, ano. So, ngayon po wala tayong mainit na tubig, kaya ito okay na po ito, galing sa gripo. Galing po sa gripo at malinis naman po. Kaya po ito gagatain po natin. Tingnan po ang gata niya, no? Gagayanin po natin, oh. Lumalabas po ang gata doon. Pagka naramdaman mo na lumabas na yung gata, ano, medyo kaunting ano pa, oh. Hindi ko kayo maggata ito. Tingnan nyo para po matutunan nyo. Yan. Yan, palalabasin nung natin yung gata. Yan po yung gata, oh. Yan po yung gata. Ito po. Yan. Gatang-gata po yan, no? Talagang, kumbaga, ito kasing mug na to, pinili ko to doon sa palengke. O, sa nga pala sa pagpili ng nyug, ano? Ako probinsyano po ako eh. Alam na alam ko ang nyug na kung ano eh. Kahit pamalayo po ang nyug, alam ko kung matinong nyug o ano. Huwag ko kayong pipili ng nyug na ang bao po ay maputi. Dapat po maitim. Ibig sabihin, magulang na po yun. Marami ng gata. Marami ng gata pag maitim po ang bao. Ito pong gata na to ay ilalagay na po natin sa ika nga strainer, ano. Sa amin, sa probinsya, kinakamay lang yan. Dahil siguro sa kasanayan, ha. Yan po. Pagka ano po, kung makikita nyo, marami po dito. Huwag nyo sasagarin, no? May ano po yan, yung kinayod. Tingnan nyo po ito. Tingnan nyo ito sa kawali. Huwag nyo yan, ano yan. Kumbaga yung mga itim-itim na yun, kinayod po, nakayod yung baon ng nyog. So, ito po. Tatapon muna natin, ano, yung kinayod. Dito po natin, aayusin to. Kumbaga, gagatayin ulit natin. Mahirap po kasing ano eh. Yan. Taga Bicol pa ako, Oragon. Taga saan po kami sa Bicol? Ako'y taga Tabaco. Ha? Sa syudad, Cambicol, na paragibok ng mga tabak, gunting, pinasbad. Yan ka na, no? Tapos, kulang pa po yan.
Yan. Kulang pa yan, kaya gagatain ulit natin to. Ito yung pangalawang gata, ano? Sa pangalawang gata, kaunti na lang po ang tubig na lalagay nyo. Yan. Yan nyo po. Kalahating baso lang po. Yan. Ihuba. Huwag po so nito para makuha po yung natitirang gata po dyan. Kasi sayang naman po, binili nyo yun eh. Yan, halos na wala kami makita ng tubig yan, ano. Mamaya meron na yan. Pagka ginata ko po yan. Gaganon lang po, ano. Gaganon lang po. Yan, para kayo nagmamasa ng harina para gumawa ng tinapay. Yan. Yan. Makukuha ng gata niyan. Tingnan niyo po, Minsan nagpapagata ako sa palengke. Pag bumili ako ng nyug, pinapagata ako. Yan. Nakita nyo, kaunti na lang po ang nakuha nating ano. Dahil nga po pangalawang gata ito. Tapos, yan. Ihalo na ho natin dito. Ihalo natin. Again, yung ano po, nakikita nyo ito. Ito, i-focus mo dun sa kawali. Tingnan mo, sa kawali, maraming mga itim-itim. Huwag nyo isasama yan. Dahil yan po ay parte ng bao. Yan po, Sitaw. Okay, hugasan muna natin ang sitaw. Bago po gayatin ang sitaw, kailangan po hugasan muna. Ang iba po pinagpuputol-putol na, hindi pa nahugasan. Saka hugasan pagkaputol-putol na. Alam nyo, hindi po ito dapat kinukutsilyo pagputol po nito. Kasi po, pag hindi kayo maniwala, magkaiba ho ang lasa noon. Dapat po ay kinakamay lang po yan. Kinakamay lang po yan. Katulad ng langka. Pag ginayat po ang langka na pakutsilyo, iba ho ang tumatama sa dila ng tao pag kinain niya. Katulad nito, ang ang langka, ang sitaw, hindi po kinukutsilyo. Yan po, tingnan nyo, kinamay ko po siya. Pwede nyo pagsabay-sabayin pwede yung pagsabay-sabayin yan pag nakita nyo wala naman diferensya yung mga kanina kasi tinignan ko to maayos lahat. Ito po yung dulo po niyan inaalis. Yan. Yan. Inaalis po ang dulo niyan. Kasi po pag kumain ka po na nasalat ng dila mo, iba po ang nagiging reaksyon ng tao. Para hindi masarap. Yan po yung ating yung ating sitaw. Ito po yung kalabasa natin. Yan. Kalabasa po natin ay ating gagay. Saka po natin ngayong babalatan. Ito po kasi hindi pwedeng hindi balatan to kasi nga medyo matanda na siya. Kumbaga yung bunga matanda na pagka meron ho kayong kalabasa na mura pa, yung hindi pa ho matandang bunga wag niyo hong balatan. Pwede po yun. Gagayitin natin yung ating kalabasa. Yan. Sa pagayat mo ito, yung katamtaman lang, katulad nito, inapakalaki ho yan. Kailangan po natin gayatin ulit dito. Yan. Katamtaman po. Nakita nyo halos para-parehas po ang yan. Marami ho ito. Medyo napadami. Paborito kasi na anak ko to kalabasa. Yan po ang tayong mga magulang, di ba? Concern natin yung mga kain yung mga anak natin. Kaya, yan. Ako'y mahilig din sa kalabasa, pero kami mag-asawa, mahilig kaming kumain ng limasag. Yan. Yan. Normal pong size yan. Bakit po kailangan halos pare-parehaso ang laki ng kalabasa? Ganito ang rason Kasi pag nilagay nyo yan, siyempre sabay-sabay po yung nilalagay para po sabay-sabay maluto. Kasi kung may maliit, maluluto ng una yon at yung malaki mahuhuli. So, ibig sabihin hindi pare-parehas. Natin sa kawali yung ating gata. Yan. Ilagay nyo lahat Awam yan. Sibuyas. Lahat. Pahukuloy na po ang ating
ang ating gata, ano. Ito, pakukuloyin na natin, ano. O, yan. Po, haluin na natin, ano, yan. Habang, alam mo, ito medyo malakas yung kanyang apoy, ano. Habang yan, pinakukulo natin, huwag nyo pong tigilan ng halo. Dahil pag tinigilan nyo po ng halo yan, bububuo yung gata. Pagka siya po ay kumulo na, nawawala po yung gata. Huwag nyo po pagka may gata kayo, pakuloyin nyo po na huwag nyo mahaluin. Ano. Makikita nyo po doon pag kumulo na, kahit anong halo nyo, hindi na po siya babalik sa baka yung normal na gata, yung magandang gata na katulad nito, ano. Pag nabuo po yan, yung po yung proseso kung saan ang nyug po ay ginagawang mantika. Ganun po, na hindi na tinakanong ng ganito, ano. Ito po tayo magugulay, kaya po kailangan po yan. Ano lang po, tsaka lang, hindi naman maabot ng 5 minuto yan para hindi siya kumulo. At dato katulad nito, malakas po ang apoy nitong kala namin. Yan. Ano lang, pagka medyo titigilan mo muna. Yan, tigilan natin, ano. Yan po, yan, malapit na. Malapit na agad, Medyo makikita nyo po, parang nagiging creamy siya, Ito, creamy na po. Mga ilang tumbling pa po, ito kukulo na. Yan. Ayan, kumukulo na. Yan, kumukulo na siya. Ano mo, ang lapot Pakita nyo po maganda ang gata nyo kung malapot po. Yan, kumukulo na po siya, ano. Ay, dire-diretso lang po yan. Dire-diretso lang po yan. Kaya ito po hindi pa inilalagay yung mga lulutuin natin kasi ito kailangan mong lutuin muna yung gata. Ito po, ito mo, lulutuin muna po. Kumbaga sa amin, kung tawagin, naglanalana. Yan. Bicol po yun, ano. Ibig sabihin mga term po sa amin. Yan. Makikita nyo po, ano. Talagang kumukulo po siya. Yan, malapit na maluto yung gata. Yan, maluluto na po yung gata doon. Yan. Ngayon po, pagka naramdaman nyo po na medyo luto na po yung gata, paano natin malalaman kung luto na ang gata? Nag-iiba po ang kulay, Ganyan po, parang na siya, parang naging brown na. Dada mo, luto na po yan. Saka po natin ilalagay ngayon ang alimango. Alimango po. Alimasag pala, ano. Sa amin po ang alimasag po ay kasag. Mga Bicolano dyan, mag-rock po kayo, kasag. Ayan, andyan ho sila lahat, Mamaya po pagkulo, ngayon ko lang po ilalagay yung itong sili. Bakit to ngayon lang? Kasi po kung inilagay ko na kanina, luto na po ito, mamaya po madudurog ito. Ito nga po, pagkulo nito, alisin ulit natin to yan po. Pabayaan po natin habang yan, nakikita ho natin yung mga alimasag nagiging pula na. Kung makikita nyo po, tingnan nyo, pumasok na po doon yung gata sa loob. Ibig sabihin, mas malasa po siya. Saka po natin ilalagay ngayon ito pong kalabasa. Sarap. Nakita nyo po, yellow po siya, Yung po ang masarap na kalabasa. Kumbaga sa amin, sa Bicol, ang tawag masapog. Medyo luto na siya. Aalisin muna po natin yung alimasag, para po itong mga gulay ay mapunta doon sa ilalim. Ayan, ilalagay ito pong sitaw. Hantak. Sa Bicol po, hantak to, Ibang-iba po talaga ang tunog, hantak. Isa Bisaya po, hantak, bastos, Yung mga Bisaya dyan, ilalagay ulit. Ito pong alimasag. Nasa ibabaw po siya.
siya po iluto na eh. Kasi po, niluto na natin ng asin. Ang paglagay mo ng asin, dahan-dahan lang ha. Oh. Kasi po yan, pagka nadamihan po yan, hindi natin makukuha. Pero pag kulang po ang asin, oh, yan, nakita mo, dito mo, marami po ang tira. Oh. Alam ko po na medyo kulang pa yon, pero hanggang doon lang po muna tayo. Medyo kunin ho natin yung mga asin na nandun sa ibabaw ng para makahalo na po dito. Mamaya ho titikman natin kung ano na po ang nangyari sa lasa niya po. Yan, marami pong sabaw yan. Dahil sa amin po ito pong mga anak ko sabaw po na kumain ang mga to. Sumusunod ng sabaw Kaya ganun po palibasa nga po gata at yun nga po ang gata masarap. Yan po titikman natin mamaya Ngayon, yung alimasag po, padadapain natin. Ayan, para maluto naman, kumbaga ito na yung finishing touch. Ayan, para maluto naman yung dibdib niya. So, yan, luto na po, katulad ng sinabi ko sa inyo. Maluluto na ho kasi yung, yung gulay kumbaga ito na po yung pinaka-pinali, Yan, nakadapa po siya. Nakadapang alimasag. Yan. Ako, makikita nyo po. Ang sarap Paborito ho ng asawa ko to. Pag ito po ang kinakain ng asawa ko, siguro pati pangalan ko, nakakalimutan po asawa ko talaga naman. Oo. Yan po. Titikman ulit po natin ha. Ito na po yung pinakalas. Pinakalas na po ito. Ang sarap talaga naman. Grabe. Yan po. Ito po, ready na po ito. Papatayin ko na. Dahil po, tapos na po ito. Kumbaga, ready to eat na po. Salamat po and God bless sa inyong lahat.